Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. 6 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga Pilipinas! Miyerkules na tayo ngayon, June 11, 2025. Sa ulo ng ating mga balita, articles of impeachment laban kay BP Inday Sara, ibinalik ng Senado sa Kamara. Vice President Sara Duterte, bibiyahe naman pa Malaysia para sa personal trip. Anti-Pogo Bill, aprobado na ng Kamara. Kawalan ng tubig sa mga paralan sa Bulacan, pinaiimbestigahan ng Malacanang sa Local Water Utilities Administration o LUA. State of calamity diniklara na sa Eastern Visayas. Pagpapadala ng violation ng mga motorista sa no contact apprehension, sinimula na ng MMDA. Halos 30 miyembro ng gabinete mananatili sa pwesto. Wala naman palang barasahan, review lang. Bagong Associate Justice ng Korte Suprema itinalaga. Ilang bahagi ng bansa makararanas ng pagulan dulot naman ng habagat. 15 bus ng GB Florida Bus Transport pinatawan ng 30-day preventive suspension. Isa sa suspect na sangkot sa 6.7 billion peso drug haul sa Maynila noong 2022, pumanaw na. Samantala, mukhang may Pinoy nang nadali doon ho sa series ng mga panghuhuli laban sa mga illegal migrants dyan po sa Amerika. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating Maction Radio Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, nakararanas sa mga pagulan ng ilang bahagi ng bansa ngayong umaga, dulot naman ng southwest monsoon o habagat. Patay sa rainfall advisory na inilabas ng Pag-asa kaninang alas 2 ng umaga. Nararanasan ang mahina hanggang sa katamtamang pagulan sa Cavite, Batangas, Metro Manila, Bulacan, Pampanga, Zambales, Laguna, Rizal at iba pang mga karatig na lugar. Asahan naman ang parehong lagay ng panahon sa Tarlac, Nueva Ecija, gayon din sa lalawigan ng Quezon. Natagpo ang palutang-lutang ang bangkay ng isang 11 anyos na batang babae sa Mandaue City. Nadiskubre ang katawan ng biktimang si Erica Kamatingan kahapon June 10 sa ilog ng Barangay Basak. Ayon sa ina ng bata na si Ruby Rose, hindi na nakauwi si Erica matapos sa samahan ng kanyang lola na magbenta ng recyclable materials noong June 9. Hinala ni Ruby Rose, posibleng inatake ng seashore ang kanyang anak habang tumatawid sa ilog. Naabot tuhod lamang ang lalim. Nakatakda na sanang mag-enroll si Ruby Rose sa kanyang ngayong pasukan bilang grade 5. Mismong araw din kung saan natagpuan ang bangkay nito. Pumanaw na ang isa sa mga suspect na sangkot sa 6.7 billion pesos na shabu raid. Ito yung nasamsam sa Santa Cruz, Maynila noong October 2022. Ayon kay Jail Management and Penology Spokesperson Superintendent Jerex Bustenora, binawian ng buhay ang suspect na si Ney Saligumba Atadero sa isang ospital sa Pasay City nitong May 25, 2025. Dahil ito sa komplikasyon sa atay bunsod ng iniindang karamdaman. Kwento ni Bustinera, binigyan ng medical for law si Atadero ng Korte ng Maynila dahil sa kanyang sakit noong May 23 ngunit hindi na rin ito nagtagal. Si Atenero ay iniugnay sa itinuturong kasabwat na ng dismissed anti-narcotics officer na si Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. kaugnay ng drug haul.
Suspendido sa loob ng 30 araw ang 15 bus ng GB Florida Transport. Matapos mag-viral sa social media ang karerahan ng mga bus sa Diado Cordon Road sa Nueva Vizcaya. Sa anunsyo ni Transportation Secretary Vince Dizon, epektibo ang suspension sa mga bus ng Florida na may rutang Santa Ana, Sampaloc at Baguio, Apayao simula June 11. Magkakaroon ng pagdinig sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa Hunyo 15 hinggil sa ginawang karerahan ng mga bus na sangkot sa nasabing video. Bukod pa rito ang pagsasailalim sa mandatory drug test sa mga driver ng buong bus company. Una nang humingi ng pamanhin ang pamunuan ng Florida Bus sa ginawang karerahan ng kanilang mga driver ngunit hindi tinanggap ng DOTR. Tama lang yan dahil ang nalalagay sa panganib ay buhay ng mga mananakay. Hindi kasama sa number coding scheme hanggang 2030 ang mga fully electric at mga hybrid vehicles sa Pilipinas. Ito naman ang nilinaw ng Department of Energy Director na si Patrick Aquino sakaling ipatupad ang naunang plano ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na odd-even coding scheme sa kahabaan ng EDSA. Alinsunod na rin ito sa Electric Vehicle Industry Development Act o Republic Act 11697 na nagsusulong ng paggamit ng electric vehicle sa halip ng mga gas-powered na sasakyan para sa mas sustainable na uri ng transportasyon. Sa ilalim nito, exempted ang mga EVs mula sa Vehicle Volume Reduction Program na ipinatutupad ng anumang hensya ng pamahalaan o kahit ng mga LGU. Magandang umaga, Pilipinas! Nagbabala naman ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa publiko laban sa mga naglipa ng peking gaming certification na ginagamit ng Lucky 7 Bingo Corporation para makapanghikayat ng mga investor. Ayon sa PAGCOR, nakatanggap sila ng ulat na pumapasok umano ang Lucky 7 Bingo Corporation, isa po itong lehitimong licensee ng e-games venue, sa mga kasunduan kung saan nangangako ito ng kita na abot ng 50,000 pesos sa pamamagitan ng tinatawag na Lucky 7 Bet Lottery Platform. Bahagi ng modus ang paniningil ng 3,000 pesos na deposito. Nilino ng PAGCOR na ang lisensyang ibinahagi ng naturang kumpanya o yung ginagamit nila sa mga kasunduan ay isang peking offshore gaming license. Ipinalala pa ng PAGCOR na simula pa noong Disyembre ng 2024, ipinagbabawal na ang mga offshore gaming operations sa buong bansa. Nilinaw naman ni Attorney Jessa Fernandez, hepe ng PAGCOR Offshore Gaming and Licensing Department, bagamat ang Lucky 7 Bingo Corporation ay isang legitimate licensee for e-games venue, as of April 30, 2025, wala po itong kapangyarihan o wala pong hawak na anumang valid offshore gaming license para mag-offer ng naturang pakulo. Magandang umaga, Pilipinas! Eto, asigurado ako dito. Eto, walang bogus dito ha. 2,000 na ang nag-iintay na premyo sa Mahiwagang Tunog. Mahiwagang Tunog! Ayan. Basta yung isang item na ginamit dyan ay gamit na gamit ninyo sa bahay. Lalong-lalo na sa bahay. Pero meron din yan sa hotel. Di ba? Halimbawa, naglaba ka. Gamit ang Pride. Ang gagamitin ho ninyo dyan, pagkatapos yung magpatuyo nyan, siyempre gagamit ka nyan. Ayan ho ang clue nating araw na ito sa ating pong Mahiwagang Tunog. Ang inyong pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagdetext, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan Yan po ang ating Mahiwagang Tunog. Magandang umaga sa mga bagong gising. Mag-shower na gamit naman ang Shield Bath Soap. Magandang umaga, Pilipinas! Eban lang, dyan sa Las Vegas, Nevada. Magandang umaga. Alam ba ninyong si Claudine Barreto pala ay naming hindi pa rin sila nagkakayos sa kanyang dating asawang si Rema Santiago? Ibabalita yan sa atin ni Morley Alino. Morley, good morning!
ng showbiz! Nagkaroon ako ng chance na makausap si Claudine Barreto at mariing inamin niya sa atin na hanggang ngayon daw ay hindi pa rin sila okay ni Raymart Santiago, partikular na sa pagbibigay ng sustento sa kanilang mga anak. Ayon kay Claudine, hindi naman daw siya nangihimasok sa bagong pag-ibig ng dati niyang asawa, pero lamang daw sana ay gampanan nito ang pagiging tunay na ama bilang tulong pinansyal para sa mga obligasyon niya sa kanilang mga anak. Nalulungkot daw itong si Claudine dahil sa totoo lang ay hindi naman daw ganun kalaki ang kinikita niya sa kanyang pagtatrabaho, kaya kinakapos umano ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Buti na lang daw kahit paano ay maraming kaibigan at may mga racket na dumarating itong si Claudine Barreto kung kaya't nasusustain niya ang mga pangangailangan niya at ng kanyang mga anak sa araw-araw. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley! Ay mga mamis, po pwede ho tayong mag-laundry day today, ha? Kunot no ka ba kapag makapit, marikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stain Away Formula, tanggal ang matitinding mancha based on test sa chocolate, mud, and sample man cotton. Gawa po ito ng ACS. Napawalang sala na ang drag performer na si Pura Luca Vega sa kasong kinakaharap kaugnay ng viral performance niya ng ama namin noong 2023. Na-acquit si Pura Luca Vega o Amadeus Fernando Pagente sa totoong buhay sa kasong paglabag sa Article 201 ng Revised Penal Code na nagbabawal ng malalaswang content alinsunod sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Nagugatang naturang kaso sa reklamong inihain ng religious group na Hijos del Nazareno kung saan mariin itong kinundina ang paggamit ni Luca Vega bilang si Jesus habang sumasayaw sa remix na tugtog ng Ama Namin. Bagamat walang sapat na ebidensya ang korte para i-convict ang drag performer, pinaalalahanan naman ng korte si Vega na maging mas maingat sa cultural at social context ng kanyang mga pagtatanghal. Magandang umaga, Pilipinas! Ihilingin ang Department of Agriculture sa pagbubukas ng Kongreso sa Hulyo na ibalik na ang inalista kapangyarihan ng National Food Authority o NFA. Ito upang muling pasiglahin ang kakayahang pampinansyal at logistics ng ahensya at matulungan ang mga magsasaka na magdagdagan ang kanilang kita. Sa pakikipagdialogo ni Agriculture Secretary Francisco Chulaurel Jr. sa mga magsasaka ng Mindoro, sinabi nitong kapag pinayagang ibenta ang mga hindi nalulumang inventaryo ng bigas, magkakaroon ng malaking financial flexibility at mapapaluwag din ang mga bodega ng NFA, kaya't mas magiging daan ito upang makabili ng mas maraming palay sa mga magsasaka sa mas magandang presyo. Naniniwala ang kalihim na ang malakas na NFA ay naaayon sa pangarap ng Pangulong Bongbong Marcos para sa katatagan ng pagkain sa Pilipinas. Kabilang sa inihihirit ng NFA na madoble ang budget sa pagbili ng palay na 18 billion pesos para sa 2026 upang makabili ng hanggang 10% ng ani sa buong bansa at maitatag ang reserba para sa pagtugon sa kalamidad at gayon din sa katatagan ng presyo. Punto pa ng kalihim sa pamamagitan ng pinalakas na kapangyarihan ng legislation, mas mataas na operational efficiency at pagpapanatili sa pagtaas ng budget, maaaring makabili ang NFA ng hanggang 30% ng ani sa buong bansa. Sapat para maimpluwensyahan ang farm gate prices at mapatatag din ang merkado. Isunulsulong din ng DA na muling ibalik ang kapangyarihan sa regulasyon ng NFA upang mapalakas ang papel nito sa sektor ng bigas at matulungang mapigilan ang mataas na retail prices, maprotektahan din ang mga consumer mula sa pang-abuso sa mga pamilihan. Magkakaloob naman ang libreng sakay ang Light Rail Transit Line 2 at Metro Manila o Metro Rail Transit Line 3. Bukas yan, June 12 bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-127 anibersaryo ng kasarinlan sa Pilipinas. Sa anunsyo ng LRT2 Management, maaaring maabil ang libreng sakay mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at mula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi sa lahat ng mga istasyon ng tren. Samantala, kaparehong regalo rin ang handog naman ng management ng Light Rail Management Corporation o LRMC sa lahat ng mga pasahero ng LRT1 sa kaparehong araw. Ibig sabihin, ang unang biyahe mula Dr. Santos Station at Fernando Po Jr. Station na alis ng alas 5 ng umaga ay libre
sa mga pasahero gayon din sa rush hour tuwing hapon hanggang gabi sa araw na yan. Sinimula na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang pagpapadala ng Notice of Traffic Violation sa gitna ng implementasyon ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ayon sa post sa Facebook ng MMDA, inisyu na ang Notice of Violation matapos ang masusing review ng mga paglabag sa mga nahuli ng kamera. Nagpadala din ang MMDA Motorcycle Unit ng notices sa mga address ng mga vehicle owners sa Metro Manila batay sa tala ng Land Transportation Office. Ipinadala ang ibang notice sa pamamagitan ng PhilPost, kabilang ang mga may address sa labas ng National Capital Region. Tiniyak ng MMDA sa publiko na sumasailalim ang violations sa nahagip ng kamera sa manual review at verification. Ako, paano halimbawa kung naipadala sa wrong address? Kawawa naman yung madadali, Ay, susme. Patuloy naman ang tensyon sa pagitan ni US President Donald Trump at ang pamahalaan ng California. Kasunod ito ng pagtutol ni Governor Gavin Newsom sa pagpapadala ng National Guards ni Trump sa Los Angeles bunsod ng nagaganap na mga kilos protesta. Ayon kay Governor Newsom, nais ni US President Donald Trump na dalhin ang US authoritarianism at kilos diktador ang ginagawa ngayon ng Pangulo ng Amerika. Sinisisi naman ng US President ang gobernador kaya't dumarami ang illegal immigrants at iba pang nasasangkot sa krimen sa buong Los Angeles. Ginito na ayaw niyang magkaroon ng civil war kaya't hindi niya hahayaang lumala pa ang mga kilos protesta. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ohayo gozaimasu sa mga Pilipino dyan po sa Japan, Hong Kong, ganyan. Magandang sa mga Pilipino sa Hong Kong at sa mga nandyan ho sa Taipei, Taiwan. Siyempre, sa mga Pilipinong nakasakay ngayon sa barko, sa mga seafarers natin, ingat kayo, magandang umaga. Magandang umaga, Pilipinas! Pangulong BBM pinaimbestigahan ang problema ng kuryente sa Siquijor. Detalye ng balita mula kay Let Narciso Arish Bertin. Let, good morning! Ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga opisyal ng Department of Energy sa harap ng dinaranas na aberya sa supply ng kuryente sa Siquijor. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na pinaiimbestigahan ng Pangulo ang Siquijor Island Power Cooperative. Iniutos rin anya ni Pangulong Marcos ang agarang pagresolba sa supply ng kuryente sa lalawigan. Ayon kay Castro, nagsimula ng maglatag ang DOE ng mga short-term at long-term na solusyon sa nasabing problema. Kabilang sa mga pinag-usapan ang pansamantalang supply arrangements hanggang sa mas matibay at maaasahang power infrastructure sa isla. Una nang nagdeklara ng state of calamity ang Siquijor dahil sa krisis sa kuryente. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Ay mga misis, may arama si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho, abay dahil sa germs sa katawan nila para labanan ang may araw at may pawis gamamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter, pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis sa Channel Show, subukan ang Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Mas palalawakin pa ng SM Prime Holdings Incorporated ang kanilang hotel portfolio sa pamamagitan ng 7 bagong hotel projects nito. Aba, ayon sa Prime o SM Prime, isa ito sa mga itatayo sa Metro Manila. Meron 2 naman sa Calabarzon at Cebu at isa din sa Central Luzon, gayon din sa Lawag. Ginit ng SM Prime, ang mga lokasyon ay pinili batay sa tourism potential ng mga ito. Ang naturang expansion ay inaasahang magdaragdag ng mahigit sa 1,300 na mga bagong hotel rooms sa kasalukuyang 2,602 na mga room inventory ng SM Hotels and Convention Corporation.
Target namang makumpleto ang 7 hotel project sa taong 2029. Siyempre, pagka nagdagdagan ho ang mga hotel, madadagdagan ang trabaho, madadagdagan po ang negosyo. Ano, ha? Kaya ito po ay isang economic trigger. Ano, ha? Magdudulot po ito ng magandang takbo ng ekonomiya kapag natapos na. Magandang umaga, Pilipinas! Top 8 Regional HIV at kasamang babae arestado naman sa bypass operation. Nakunan pa sila ng 1 million pesos na laga ng shabu. Detalye na balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag ni mo, Jun. Ayong buntag usab Kuyang Angel, arestado ang isang top 8 regional level high value individual na si alias Gorio at ang kanyang kasama babae na si Aika sa isang matagumpay na bypass operation na isinagawa ng mga tauhan ng Kalinan Police Station ng Davao City Police Office bandang alas 12:52 ng hapon, Hunyo 10, 2025 sa Purok 1A Barangay Biao, Joaquin, Kalinan District, Davao City. Kinilala ang mga naaresto na si alias Gorio, 28 anyos, isang driver at residente ng Purok 2, Barangay San Vicente, Montevista, Davao de Oro, at si Aika, 19 anyos, walang trabaho at residente ng Purok 3, Barangay Mayaon, Montevista, Davao de Oro. Mag-live-in partner ang dalawa sa naturang operasyon na isinagawa sa ilalim ng pangasiwa ni Police Major Robil Saavedra, Station Commander ng Police Station 10, at sa pagkikipag-unayan sa PDEA na kumpiska mula sa mga suspek ang 4 na pakiti sa hinihinalang shabu na may kabuuhang halaga na tinatayang nasa 1,054,000. Pinasalamatan naman ni Acting City Director Police Colonel Hansen Marantan ang Kalinan Police Station sa matagumpay na operasyon at muling iginiit ang kahalagan ng pagtutulungan ng mga kapulisan, lokal na pamahalaan at komunidad sa kampanya laban sa iligal na droga. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagan salamat, June Suter. May buntag sa matig pamilya nato niyan sa Davao. Sa mga taga-Mati, may buntag, ha? Magandang umaga din sa mga suki natin dyan sa Kidapawan City. Suki natin to sila ni Rihusu, Kaagang gumising, ano, ha? Isinailalim ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa state of calamity ang Eastern Visayas dahil naman sa epekto ng rehabilitasyon ng San Juanico Bridge. Sa bisa ng Proclamation number 920, tatagal ang deklarasyon sa loob ng 1 taon. Naglalayon itong maibsan ang epekto ng rehabilitasyon ng tulay ng mga residente ng Samar at Leyte. Sa ilalim nito, inatasan ng Pangulo ang Department of Public Works and Highways, ang Department of Budget and Management at mga lokal na pamahalaan magtulungan at gawin ang lahat ng mga kinakailangan para sa mas mabilis, maayos at mapayapang rehabilitasyon ng San Juanico Bridge. Inaimbestigahan na ng Pangulong Bongbong Marcos ang alegasyon ng korupsyon laban sa hepe ng Bureau of Immigration. Kasunod nito ng isinumiteng reklamo ng mga empleyado ng BI sa di umano'y katiwaliang kinasasangkutan ni Immigration Commissioner Joel Anthony Biado. Natanggap ito ng Office of the President noong June 5. Ang reklamo ay nagugat sa umano'y white paper na ipinarating sa tanggapan ng Pangulo kung saan inakasuhan si Biado ng pagbibigay ng pabor sa mga naarestong POGO operators at mga POGO workers. Kabilang sa mga nilalaman ng white paper, ang utos umano ni Biado ng pagpapalaya sa mga POGO boss sa Tambo, Parañaque City. Ito'y sina Wang Sixin, Chen Jiangson at Lu Shangpen. Gayunman, aminado ang Pangulong BBM na mahirap na mapag-aralang mabuti ang white paper na hindi naman pirmado. Samantala, una nang itinanggi ni Biado ang paratang ng immigration personals at iginit na bahagi lamang ito ng black propaganda laban sa kanya. Matindi ho itong iringan sa loob ho ng Bureau of Immigration ngayon dahil ang nag-aaway-away ay mga komisyoner. Nag-ugat po ito sa isang bidding project. Ayan. Iba talaga pagka may mga bidding, ano, ha? Nagiging kontrobersyal ho tuloy, ano, ha? Tingnan ho natin, matirang matibay dyan ho sa laban na yan, ha? Tatanong naman tayo sa Malacanang. Bakit yung white paper dyan sa Bureau of Immigration napakinggan samantalang yung reklamo ng ilang mga empleyado ng Technology Application and Promotion Institute at ng Department of Science and Technology parang napunta lamang sa tengang kawali, ano, ha? May reklamo na nga pong ipinal sa Office of the Ombudsman. Wala pa rin ho kayong nagiging aksyon, Magandang umaga, Pilipinas!
Pilipinas. Para sa mga may importanteng lakad, may dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating baunin, proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po naman itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improvement cologne, ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ang mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona, for sponge and other syempre sa mga bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para hindi siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Dago na tayo sa headlines ng lahat ng mga pahayagan. Ibinalik ng Senado sa Kamara de Representantes ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte dahil sa ilang usaping kailangan munang liwanagin. Ito'y matapos na magmosyon si Senator Ronald Bato de la Rosa na inamyandahan naman ni Senator Alan Peter Cayetano para ibalik sa mababang kapulungan ng kaso. Sa botong 18 pabor, 5 tutol, walang abstention. Kinatigan ng mayorya ng mga senador na tumatayong mga hukom ang nasabing mosyon. Nilinaw naman sa mosyon na hindi ibig sabihin nito na ibinasura na ng Senado ang impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Kabilang sa mga tumutol sa mosyon, sina Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III, Deputy Minority Leader Rizon Timeros, Senator Grace Poe, Senator Sherwin Gatchalian at Senator Nancy Binay. Pumabor naman sa mosyon sina De La Rosa, Senators Robin Padilla, Bongo, Francis Tolentino, Amy Marcos, Senator Cynthia Villar, Mark Villar, Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, Senator J.B. Ejercito, Senator Ramon Revilla Jr., Joel Villanueva, Senator Lito Lapid, Senator Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Loren Legarda, Rapi Tulfo at Senator Juan Miguel Subiri. Akmang susugurin ni Senator Robin Padilla at Senator Joel Villanueva matapos tutulan ni Villanueva ang inihayang resolusyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa na i-dismiss na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Agara namang inawat ni Senator Bato at ng iba pang kapwa senador si Senator Robin. Matapos namang magdesisyon si Senate President Jesus Cunero na mag-convene ang Senado bilang impeachment court, tila nakipagbati naman si Padilla at nakipagkamayan niyaka pa si Senator Joel Villanueva. Nanindigan naman si Senator Rizon Timeros na imposibleng tapusin ang impeachment trial sa loob lamang ng 19 na araw. Ayon kay Timeros, bagamat kailangang agarang simulan ang paglilitis, dapat pa ring bigyan ng sapat na panahon ang buong impeachment trial. Sinabi ng senadora, walang express lane pagdating sa usapin ng impeachment, kaya hindi ito maaaring madaliin. Napakahirap isipin na ang ganitong kaimportanteng kaso sa pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa na alam nga natin may hindi iisa kundi 7 articles of impeachment, imposibleng isipin na matatapos yan kahit sa 19 na araw pa or na yung presentation of evidence ng 2 panig ay matatapos sa loob ng iilang araw lamang. Tiniyak naman ni Tiberos na walang magiging problema sa pagdawid ng impeachment sa 20th Congress dahil kakailanganin lamang na manumpa ng mga bagong halal na senador bilang mga senator judges para may pagpatuloy ang paglilitis. Kinestyon ni dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez ang naging panawagan ng law schools at iba pang mga grupo na simulan ang impeachment trial kay VP Inday Sara. Ayon kay Rodriguez, tila niya nakakalimutan ng mga ito na meron pang ibang mga isyong kinakaharap ang bansa. Ang aking ginamit na pamagat ay ipokrito at mga hangal. Sa English ba, hypocrites and fools. Sapagkat talaga naman, napakaingay nila pagdating sa impeachment pero busal ang bibig pagdating dyan sa maanumalyang dyan sa PhilHealth, sa flood control, pati doon sa panawagan na mag-hair follicle drug test ang Pangulong Bongbong Marcos at ang lahat ng mga
matataas na opisyal ng ating gobyerno. Apo. Iginit din ni Rodriguez na hindi na ayon sa konstitusyon ang impeachment complaint laban kay Vice Presidente Inday, kaya't hindi ito maaaring tanggalin sa pwesto. Binoto ito ng 32 million Filipinos. Hindi ito pwedeng tanggalin ng iilang elitistang kongresistang nasuhulan para pirmahan yung invalid at unconstitutional impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Inalmahan naman ng San Beda University Graduate School of Law ang pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano na dapat maging consistent ang law schools hinggil sa impeachment complaint. Iginit ni Cayetano na hindi nag-ingay ang mga ito noong inihain ang impeachment complaint ng dating National Youth Commission Chairman na si Ronald Cardema laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Welta naman ang San Beda Graduate School Law of Dean San Beda Graduate School of Law Dean Father Ranhilio Aquino. Salungat sa naturang impeachment, beripikado niya ang complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Hindi naman lahat ng complaint ay dapat i-entertain. Kaya nga, it is the lower house that decides whether magiging articles of impeachment ang isang complaint. Ang pagkakaiba na malaki na I'm surprised Peter Alan Cayetano does not see this, and he's supposed to be a brilliant lawyer. The big difference is that in this case, there is a verified complaint that have become the articles of impeachment under Article 11 of the Constitution. Kaya isinusulong namin na dapat matuloy na ang paglilitis. Tiniyag naman ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na nakasubaybay siya sa mga nangyayari sa Senado kaugnay ng impeachment trial kay VP Inday Sara. Ayon sa Pangulo, tinututukan nila ang ginagawa ng Senate President na si Chis Escudero para maging maayos ang transition mula sa kasalukuyang Kongreso patungo naman sa 20th Congress. Naniniwala ang Presidente na hindi dapat maging issue ang pagtawid ng impeachment sa susunod na Kongreso. Prangka namang sinabi ng Pangulong BBM, hindi talaga matatapos ang impeachment trial bago pumasok ang mga bagong senador kahit simulan pa ngayon ang paglilitis. It is very clear that it will. Because there's no way that even if they start the trial now, that they will finish it before the new senators come in. So, well, again, the senators will decide. Samantala, minorya ng Senado dismayado sa desisyong ibalik nga sa Kamara de Representantes ang impeachment complaint laban kay VP Inday. Detalye ng balita mula kay Raymond at Pasares 28. Raymond, good morning. Hindi tinago ng mga miyembro ng minorya sa Senado ang pagkadismaya sa desisyon ng mayorya na i-remand o ibalik sa Kamara de Representantes ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay kasunod ng botong 18 pabor at 5 ang kontra sa motion ni Senador Bato de la Rosa at Senador Alan Cayetano na i-remand sa Kamara de Representantes ang impeachment complaint. Ayon kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III, isang malungkot na gabi ito para sa Senado. Sabi ni Pimentel, kung meron mang saving grace ay ang summon na ipinalabas ni Senate President Chis Escudero bilang presiding officer kay VP Sara na kailangan pa rin niyang sagutin sa loob ng 10 araw. Nauna nang nagpahayag ng pagkadismaya si Senador Risa Ontiveros sa resulta ng botohan dahil malinaw umunong pinaikutan lang ng mayorya ang kagustuhang maibasura ang impeachment complaint. Ang tatlo pa nilang kakampi ay sina Senador Nancy Binay, Senador Grace Poe at Senador Sherwin Gatchalian. Narito si Senador Coco Pimentel. Basta kami no, wala kami responsibility doon sa ambiguous motion na yun. Kung ano man ang effect nun, sila ipa-explain natin. But this has been a very disappointing night for the Senate. Para sa mga kakampi ng mga Duterte, sinabi ni Senador Bato de la Rosa na panalo niya ito sa kanilang hanay dahil pinaburan ng kanilang mosyon. Samantalang aminado naman si Senador Amy Marcos na tatawid na sa 20th Congress ang usapin ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito si RH28 Raymond Adpaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Raymond.
Ay, magandang umaga po sa mga taga Hayward, California. Lilipad naman patungong Kuala Lumpur, Malaysia si Vice President Sara Duterte. Ayon sa anunsyong inilabas ng Office of the Vice President, nakatakdang umalis ang pangalawang Pangulo ngayong linggo kasama ang kanyang pamilya para sa personal trip. Kasabay nito, dadalo rin si BP Inday sa isang OVP program consultation sa mga OFW sa Kuala Lumpur bilang bahagi ng selebrasyon ng Independence Day sa June 12. Magandang umaga, Pilipinas! Aprobado na sa ikatlo tuling pagbasa ng Kamara de Representantes ang House Bill 10987 o Anti-Offshore Gaming Operations Bill na naglalayong tuluyang ipagbawal ang mga pogo sa Pilipinas. Sa botong 172 na pabor, isang tutol, walang abstention. Tuluyan ang pinagtibay na mababang kapulungan ng panukalang bunga ng isinagawang investigasyon ng House Quad Committee hinggil sa operasyon ng pogo at mga krimeng iniuugnay dito. Una ng pinagtibay ng Senado ang kanilang bersyon ng Anti-Pogo Bill dahil dito isasalang na sa Bicameral Conference Committee ang naturang panukala. Inirekomenda naman ng House Quad Committee ang paghahay ng kaso laban sa ilang personalidad at mga opisyal ng Philippine National Police dahil sa pagkakasangkot sa ilegal na mga operasyon. Ito ang pinahayag ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, ang chair ng Quad Committee, kasunod ng final committee hearing hinggil sa issue ng illegal drugs, extrajudicial killings at pogo. Giniti Barbers, pinangalanan ng kanilang witnesses ang mga personalidad na umano'y sangkot, partikular na sa extrajudicial killings. Mga participation na kaming nakita mula sa mga membro ng Philippine National Police, no? Lalo na dun sa usapin ng EJK, na kung saan ay yung mga witnesses na aming naimbita ay pinangalanan kung sino yung maaaring nasa likod ng mga pagpaslang o pagpatay sa ibang mga drug suspects. Ilan sa mga lumutang na pangalan ang manoy lumabag sa Republic Act 9851 o Crimes Against Humanity ay sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, dating Special Assistant to the President at ngayon ay Senator Bongo, dating PNP Chief at ngayon ay Senador Ronald Bato de la Rosa at 5 iba pa. Aprobado na rin sa ikatlo at pinal na pagpasa ng Senado ang 4 na panukalang batas si Senator Christopher Bongo na naglalayong magtayo at pagbutihin pa mga pampublikong health facilities sa Luzon at Mindanao. Kabilang sa mga ito ang House Bill 10855 na naglalayong magtayo ng Zamboanga del Sur 2nd District Hospital sa San Miguel, House Bill 180 na naglalayong i-upgrade ang Quirino Provincial Medical Center. Ito po'y sa Cabarugis para maging Level 3 General Hospital. Kasama rin dito ang panukalang naglalayong magtayo ng Liloy General Hospital sa Zamboanga del Norte bilang Level 2 General Hospital at ang pagtatayo ng Aurora Medical Center sa Baler, Aurora. Ayon kay Senator Go, ayaw niyang may mawawalang buhay dahil sa kawalan ng ospital. Kaya't paulit-ulit niyang isiusulong ang nasabing mga panukala sa Senado ngayong o tungo sa mas maayos na serbisyo at libreng paggagamot sa mga kampus palad. Magandang umaga, Pilipinas! Magkakahiwalay na insidente naman ng pamamaril nangyari sa Maguindanao del Sur at Cotabato City. Detalye na balita mula kay Jun Di Makutak, RS19. Assalamualaikum, Brother Jun. Waalaikumsalam, Kuyang Angel. Pinagbabaril sugatan ng isang school principal ng Sapakan, Raja Buayan, Maguindanao del Sur. Sa report mula sa Provincial Police Office, inabangan ng mga gunmen ang biktimang si School Principal Almanza Ambiton sa labas ng school compound at nang lumabas ito upang kumain, dito na pinagbabaril ang mga suspek ang biktima na patuloy pang inobserbahan sa isang ospital. Samantala, patay naman ang isang mama ng pagbabarili ng gunmen habang nagmamaneho ng multicab sa bayan ng Buluan, Maguindanao del Sur. Kinilala ang biktimang si Tata Umbe, 43 years old. Patay din sa pamamaril ang isang hindi pa nakikilalang lalaki sa bahagi naman ng Barangay Kayaga, Pandag, Maguindanao del Sur. Habang sa Cotabato City naganap din kagabi ang panibagong insidente ng pamamaril, ang biktima ay Barangay Information Officer ng Barangay RH10 na kinilalang si Mrs. Norsana Lipoles. Sa report ng Cotabato City Police Office, nasa loob na ng kanilang pamamahay ang biktima kasama ng kanyang pamilya nang may kumatok sa kanilang pintuan at binuksan ng biktima. Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw at humandusay ang biktima na may tama na isang bala sa ulo. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, John. Magandang umaga, Pilipinas!
Pilipinas. 45 na makalipan sa alas 4 na umaga, nirerepaso na ng Department of Agriculture ang accreditation ng mga fish importer at naglabas din ng moratorium para sa mga bagong application ng fish importation. Layo ng hakbang na ito ng ahensya na matiyak na lahat ng accredited importers ay nakasusunod sa regulasyon kabilang ng nakasaad sa Fisheries Administrative Order 195 Series of 1919 at ang FAO 259 Series of 2018 and din sa Anti-Agricultural Sabotage Act. Sa inilabas na Memorandum Circular No. 28 ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., nakasaad ang mga panuntunan sa pag-angkat ng iba't ibang uri ng mga fishery products. Partikular din dito ang detalye kung sino o kung ito ay itinuturing na general trade o for sale tuwing close fishing season at merong kalamidad. Maganda umaga po sa ating mga magsasaka, sa ating mga magniniyog dyan sa lalawigan ng Quezon. Abay, sana tumaas ang inyong benta ng tangerine chocolate ngayong Father's Day. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon, hindi na lamang sila umaasa sa kopra, kundi nagpuproduce na rin ng mga dekalidad na cacao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available man tangerine chocolate sa 0919-095-5935. Meron din pong mahigit 10 variants ng tangerine chocolate na mga raw material galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global. Maganda umaga, Pilipinas! May driver daw po ng kotse, napaidlip, ayun, disgrasya. Nahulog ang sasakyan sa malalim na gilid ng kalsada. Ito po yung nangyari sa Bukay, Bataan. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Sugatan ng isang lalaki matapos mahulog sa malalim na gilid ng kalsada ang minamaneho niya sa sasakyan sa Roman Highway, Barangay Mabatang, Abukay, Bataan, dakong alas 7 ng umaga kahapon. Kinilala ng Abukay Municipal Police Station ang driver na edad 48 anyos, may asawa, isang foreman at residente ng Barangay Talaan, Aplaya, Sariaya, Quezon. Batay sa investigasyon ng pulisya, binabaybay ng Suzuki Ertiga ADB ang karsada patungong Balanga City mula Hilagan direksyon nang makaidlip umano ang driver. Dahil dito lumihis ang sasakyan sa kabilang linya at nahulog sa gilid ng karsada na naging sanhi ng pagkasira ng sasakyan at pagkakasugat na naturang driver. Agad naman rumespondi ang Abukay Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office MDRRMO at binigyan ng paunang lunas ang driver. Patuloy ang paalala ng mga otoridad sa mga motorista na tiyaking nasa maayos na kondisyon ang katawan bago bumiyahe upang maiwasan ang kahalintulad na aksidente. Danny Kumilang, RH37 DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. Mayaba-aba kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Inikayat ni Senator Christopher Bongo ang mga taga-suporta ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na patuloy na ipagdasal ang kalusugan, kaligtasan at kalayaan nito at nang makabalik na ng Pilipinas. Ang kay Senator Go, higit pa sa tatay ang turing niya sa dating presidente. Magkasama sila nito sa loob ng 25 taon at mula pa noong 1998, naging ninong niya. Naging ninong niya ang lolo ni PRRD. Kaya ngayon lamang ganun lamang sila kalapit ni dating Pangulong Digong at masakit para sa kanya ang nangyayari at namimiss niya na ito. Sa katunayan, nais ng senador na pumunta at bisitahin ang dating Pangulo sa The Hague, Netherlands, ngunit hindi pa siya pinapayagang makabisita. Dahil dito, nagpapadala na lamang niya siya ng sulat at patuloy na ipinapanalangin kasabay ng panawagan sa publiko na huwag tumigil sa pagdarasal hanggang sa makauwi si Tatay Digong sa bansa. 2 bagitong pulis Maynila. Inireklamo naman ang pambabastos. Detalye na balita mula kay Boy Gonzales, RH29. Boy, good morning. Good morning, Kuya Angel. Ipinagrap ng reklamong paglabag sa RA 11313 o Safe Space Act at Unjust Vexation ang dalawang
tauhan na bagito ng Manila Police District. Ito'y makaraan silang ireklamo ng isang dalaga na estudyante na residente ng nabagit na lugar. Nakilala ang mga pulis na sina patrolman na JB at patrolman na 5 kapwa may asawa at naka-assign sa Station 30 ng Manila Police District. Sa investigasyon, nagsimula ang insidente ng kumuha ng police clearance. Ang biktima, una siyang niyaya ng isang patrolman na atal at ihatid siya sa pauwi. Pero tumanggi, subalit patuloy naman ang pagpapadala ng mensahe ng pulis. Habang si Patrolman 5 naman na idinaan pa sa social media ang mensahe at niyaya siya na lumabas. Matapos naman na makuha ang police clearance, nilapitan ang biktima ni Patrolman Atal, saka nagpakuha ng selfie pero nailang ang dalaga, natakot at hinawakan siya sa bewang ng pulis. Dito na nagdesisyon ng biktima na ireklamo ang dalawang bagito pulis sa Manila Police District Headquarters dahil sa hindi siya tinatantanan ng mga ito. Loko ano ha? Boy Gonzales para sa DCRS, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Boy, teka muna, may baril yan. Siyempre, baka mamaya, takaalim. Sabi, sana ano nga pala? Oo, di ba? Dinisarma na nga pala. Ay, mabuti naman. Dinisarma na pala, yung sinibak na sa kanilang peso at dinisarma na ni Police Lieutenant Colonel Mike Gomez, ang hepe ng Baseco Police Station. Napakaganda siguro nung kumukuha na yun ng police clearance, ano ha? Para maulol tong dalawa. Mantakin mo. Kinuhang number, hindi na kontento sa text. Magandang dalaga raw eh. Ayun, oo. Pero dapat naman, di ba, nakita na nilang hindi sila dinedma na sila. Di ba? Nagpilit pa. Ano ba naman yan? Oo. Hindi, wala namang masamang humanga, ano ha? Pero pag gano'n, tsaka nasa pwesto ka di ba? Ang dalaga, parang may intention na yung dalawang yung police eh. Kaya nagreklamo na siya dyan sa headquarters ng MPD. Ayan. Sabihin mo dun sa dalawang pulis, pag-aralan yung Safe Spaces Act. Ha? May mga panuntunan ho tayo na nagbabawal sa ganyang klase ho ng mga gawi. Thank you, boy. Maraming salamat. Balik sa iyo, Kuya Angel. Maraming salamat si Boy Gonzales. Maganda umaga, Pilipinas! 53 na makalipas ang alas 4 ng umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano ba itong ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial, hindi po testimonial, hindi po kwentong kutsero, mahabang human clinical trial sa Japan. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating sistema, sa ating katawan, ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po naman ang tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system. At yan po ang nagtataboy ng mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Habang tayo natutulog, napapanumbalik po ang sigla ng ating immunity. Siyempre, pagka magandang tulog, magandang gising na lalabanan natin ang puyat, pagod at stress. Ano ha? Uy, sa mga magte-take ng examination, ano ha? Pwede sa inyong ultabayo, basta't kayo po ay nasa 16 years old and above. Ano? Hindi, pero pwede na rin sa mga bata. Hinihintay lang natin yung clearance mula po sa FDA. Ang ultamayo po ay, ilan lamang yan sa mga benepisyo ng ultamayo. Kung may mga katanungan pa ho kayo, mag-text kayo doon sa text line nila, ha? 0917-110-6580 para po masagot ang inyo pong mga concerns. Ang ultamayo po ay registrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Southstar Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, Joann's Pharmacy, Amesco Drug at Curamed. Pero huwag natin kalimutan, ang ultamayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Ito pa, isa pang magandang development yan po sa Japan. Nakadevelop ang university o ang Nara Medical University sa Japan ng Universal Artificial Blood. Galing ano ha? Universal Artificial Blood na develop po ng mga dalubhasa sa Nara Medical University. Binubuo ang nasabing artificial blood ng hemoglobin molecules mula sa expired blood donor na inilagay sa protective lipid shells para makalikha ng artificial red blood cell.
Kumpara sa fresh blood, hindi kailangan ng refrigeration o cold storage ang nasabing dugo at maaaring gamitin o isalin sa anumang uri ng blood o kahit anong blood type. Pwede rin itong magtagal ng hanggang 2 taon pero patuloy pang clinical trials para sa nasabing discovery. Pagka nagkataon, di ba? Lalong-lalo doon sa mga mahirap hanapin na mga dugo, yung AB positive, di ba? Ang hirap hanapin nun. Ano pa ba? Hindi, type O. Ano yan? Universal donor yan eh. Anyway, mga mahihirap na hanaping dugo, pagka ito po ay na-perfect na ho ng mga dalubhasa, magandang tulong po, no? Lalong-lalo na sa panahon ho ng emergency o kinakailangan ng pagpapa-ospital o pagpapa-opera. Kadalasan dyan nagkakaroon ng problema eh. Kaya nga ako, hindi ko makakalimutan si Nap Marilag. Kaya huy nagpasimula ng Dugong Alay Digtong Buhay project. Pero ngayon, pinagpapatuloy din po yan ng Operation Tulong ni na may binauhan sa pamamagitan po ng pangangalap ng dugo para maipamigay ng libre. Posibleng magdulot naman ng blood cancer o cancer sa dugo ang madalas na pag-inom ng energy drink. Ayan, sa mga mahilig uminom ng energy drink, makinig kayo mabuti ha. Ito ang lumabas sa isang pag-aaral ni Jebisha Bajaj, Assistant Professor sa Department of Biomedical Genetics sa University of Rochester Medical Center sa New York. Sa resulta, lumalabas na malaki ang ambag ng ingredient na taurine mula sa mga energy drink gaya ng Red Bull, Monster at Celsius para mabuo ang leukemiogenesis o mas kilala bilang blood cancer. Wala pang komento ang mga energy drink company hinggil sa resulta ng nasabing pag-aaral. Magandang umaga, Pilipinas! Wala namang mawawala ho sa inyo kung mag-iingat ho muna kayo ngayon, di ba? Mas mabuti na hong better safe than sorry. Pangasinan PNP handang-handa na sa pagbubukas ng klase, ligtas na balik eskwela 2025 inilunsad. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kabasan ni Chika Amin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos sa kabusan, Kuyang Angel. Bilang paghanda sa pagbubukas ng klase sa Hunyo 16, 2025, inilunsad ng Pangasinan Police Provincial Office ang implementation plan para sa Ligtas Balik Eskwela 2025 upang tiyakin ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at magulang para sa school year 2025 to 2026. Kabilang sa mga hakbang ang pagde-deploy ng karagdagang pulis sa paaralan at terminals, paglalagay ng Police Assistance Desk, regular na foot at mobile patrol, traffic marshal at koordinasyon sa Department of Education, local government unit, school officials at sa BPATS. Paigtingin din ang presensya sa pedestrian lane at loading-unloading zones. Ayon kay Police Colonel Ricardo David, officer in charge ng Pangasinan Police Provincial Office, handa na ang ating kapulisan upang tiyakin ang maayos at ligtas na pagbabalik ng mga estudyante sa paaralan. Dagdag pa ni Colonel David na itinalaga rin ang mga chief of police bilang area supervisors upang pamunuan ng localized security plans. Patuloy niyang hinihikayat ang publiko na makipagtulungan at agad i-report ang kahinahinalang aktibidad sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Ito si Freddy Pajardo, Aris 30, tag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Kailangang matiyak hindi lamang ang kahandaan kundi ang seguridad ng mga mag-aaral, guro at iba pang school personnel sa pagbubukas ng school year 2025-2026. Ito naman ang panawagan ni Congressman Salvador Pleito ng 6th District ng Bulacan sa pagbubukas ng klase sa mga pampublikong paaralan sa June 16. Ayon kay Pleito, bukod sa taunang Brigada Eskwela ng DepEd, makabubuting malaman ng DepEd ang mga paghahanda laban sa pagkalat naman ng monkeypox. Apela ni Congressman Pleito, may tumataas sa kaso ng monkeypox lalong-lalo na sa mga probinsya. Iminungkahi din ni Pleito sa DepEd na makipagtulungan sa Department of Health para maiparating ang tamang impormasyon na makatutulong laban sa pagkalat ng mpox at iba pang sakit. Naritong bahagi ng privilege speech ni Congressman Ador Pleito. The Department of Education should look and should work hand in hand with the Department of Health to disseminate information massively to prevent the spread of monkeypox in our country.
Samantala sa pagbubukas ng 20th Congress, nangangako naman si Plato na susuportahan ang patuloy na paglalaan ng pondo sa mga pampublikong paaralan. Sinabi ni Plato na kabilang dito ang paglalaan ng mga infrastruktura sa maayos na palikuran para sa kalinisan ng mga mag-aaral. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, teka muna, si Chanel Dominguez ng Pag-asa. Kasama na natin. Ma'am Chanel, magandang umaga. Magandang umaga din po sa inyo at magandang umaga din sa mga taga-subaybay natin para sa ating weather update. Yung kanina naranasan natin mga pag-ulan lalo na dito sa Metro Manila ay dulot ito ng southwest monsoon at inaasahan natin possible pa rin yung mga kalat-kalat na pag-ulan dulot pa rin ng habagat dito pa rin sa Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Caraga, Davao Region, Pangasinan, nalalabing bahagi ng Visayas, Central Luzon at Mimaropa. Inaasahan naman po natin tuloy-tuloy na pag-ulan na mararanasan dito may sa Zambales, Bataan, Occidental, Mindoro, Palawan at Antique. Para sa nalalabing bahagi ng Mindanao at Luzon, ang asahan naman natin ang maaliwalas sa panahon pero asahan din natin yung isolated rain showers o yung mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Yung binabantayan po natin low bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay huling namataan sa line 610 kilometers west ng Iba, Zambales. Ito po yung nasa labas naman po ng PAR at wala pong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa at hindi natin din inaasahan na papasok muli sa ating Philippine Area of Responsibility. Kaya po muna sa Pag-asa. Yes po. Wala na, Chanel, malabo na si Auring. Ano ha? Yes po, malabo. Yes po. Malabo si Auring. Pero pulang-pulang ang kalawakan natin doon sa satellite feed na tinatanggap namin, oh. Oh yes po, ito po, dulot po ito ng habagat po. Kaya may asahan po natin magiging maulan po talaga ngayong araw po. Tapos, bandang norte lang ang hindi yata. Hindi, pati norte, oh. Yes. So, buong Pilipinas ito. Sa Mindanao, halos buong Mindanao din? Yes po, makakaranas din po sila. Lalo na po dito sa eastern section po ng Mindanao, Caraga at Davao Region po. Asahan po natin may mga pag-ulan din po sila ngayong araw. Tapos yung papalabas na mga clouds dito sa Pilipinas, saan tutumbok to? Ano yung tinutumbok niya? Ito po, possible naman po mawala din naman po ito. Or ito po, papunta po ng southwest po. Southwest. Dahil po, kasi po habagat po. So, papunta siya ng, China? Yes po. Papunta ng China. Okay, sige. Ma'am Chanel, maraming salamat. Magandang umaga. Maraming salamat din po. Si Chanel Dominguez, wala po naman sa Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! Baka kayo may mga importanteng lakad, huwag kalimutan magbaon ng proteksyon laban po sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Okay na okay din po yan sa household at sa ating mga emergency kits. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po naman itong moisturizer. Yun namang mabagong family rubbing compound improved cologne. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge, bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH book na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ay, magandang umaga kay Asek Cecil Bangcasantos ng Midwives o Philippine League of Government and Private Midwives. Pagaling po kayo, mama. Kaya pagka ganitong mga panahon ng tagulan, swerte nitong mga nakakabili ng unit sa mga proyekto po ng Westchester Realty. Kasi nasa loob po mismo ng township ang eskwelahan, simbahan, palengke at mga grocery stores. Yan na po yung pinakamurang ready for occupancy unit ngayon na ino-offer sa housing industry dito po sa Pilipinas with easiest term, 5% lamang down payment, pwede pang gives. Ang mga proyekto po ng Westchester Realty ay ang Sibera Mabalacat, Sibera Bacolor, Samira at Sibera Prestige. Nasa loob nga po ng township yung mga amenities na ating binabanggit, lalong-lalo ng eskwelahan, simbahan, palengke, grocery stores at pati munisipyo. Napakalapit lamang po niyan sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Ano pang inyong iniintay? Makipag-ugnayan na sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Magandang umaga, Pilipinas! 5:05 ang oras sa buong kapuluan.
Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga Pilipinas. Balik tayo sa mga balita. Magandang umaga muli, Luzon, Visayas at Mindanao. Inirekomenda ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang pagsasampa ng kasong kriminal laban kina Vice President Sara Duterte kaugnay ng paggastos nito ng 612.5 million pesos na confidential fund ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Sa rekomendasyon ng komite, lumabag umano ang pangalawang pangulo sa mga batas na may kinalaman sa perjury, bribery, plunder at corruption. Sa Committee Report 1503, nirerekomenda rin ang kasong administratibo para sa technical malversation at falsification of documents laban sa iba pang mga opisyal ng DepEd at ng OBP. Kabilang narito sina OBP Special Disbursement Officer Gina Acosta at DepEd SDO Edward Paharda kaugnay ng issue ng confidential funds. Formal nang nanumpa kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. si Court Administrator Raul Villanueva bilang bagong maestrado ng Korte Suprema. Si Associate Justice Villanueva ang papalit kay dating Associate Justice Mario Lopez na umabot na ng retirement age noong June 4. Naniniwala ang Pangulo na makatutulong ang pagkakatalaga kay Justice Villanueva para sa tuloy-tuloy na magandang relasyon ng Korte Suprema at ng Ehekutibo at ibang papang mga sangay ng gobyerno. The departments of government even closer than before, and so that the function of government is smoother, better, and that we are unified in our goal to making life better for all Filipinos. We all have our part to play, and for Justice, you have a new part to play. So, thank you. Si Justice Villanueva ay dating presiding judge ng Branch 225 ng Las Piñas City Regional Trial Court noong 2002. Naging acting presiding judge din ng Branch 267 ng Taguig City RTC at Branch 4 ng Manila RTC. Siyempre sa pagkakatalaga po kay Justice Raul Villanueva bilang bagong maestrado ng Korte Suprema, isa sa mga tuwan-tuwa, pumapalakpak ka ay si Mami Sally, yung kanyang magandang nanay. Mananatili sa pwesto si National Security Advisor Eduardo Anyo. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kumpiyansa ang Pangulo, may pagpapatuloy ni Anyo ang magandang performance nito sa kanyang tungkulin. Kinumpirma naman ni Castro na pumayag din si Anyong manatili na National Security Council head hanggat kaya ng kanyang kalusugan. Matatandang nagsumite na si Anyo ng courtesy resignation dahil sa health concern. Wala pa noong panahon ng pandemya, ngunit kalaunay nagpasyang ipagpatuloy ang paglilingkod sa National Security Council. Secretary Anyo has been doing or has been having to deal with health issues ever since the time of the pandemic. However, he has kindly agreed to stay on in the NSC as he feels. And the President agrees, our President agrees that he can continue to do the fine job he has been doing. 5 armas ng NPA nasa bata militar matapos ang kanilang enkwentro sa Samar. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan, RH34. Jane, good morning. Karagdagang 5 uri ng armas ng New People's Army ang nasabat na naman ang militar sa nagpapatuloy na operasyon laban sa New People's Army sa Samar.
sa isang focused military operation na lunsad noong June 9 sa barangay Can Apunte, San Jose, Libuan sa Samar, nasabat ang nasabing mga armas. Ang mga recovered firearms, isang M16 rifles, isang 45 caliber pistol, kasama rin sa nakuha ay cellphone, medical supplies at personal na gamit ng NPA. Sa nasabing focused military operation, isang sagupan ng naganap sa pagitan ng 87 Infantry Hinirang Batalyon at 30 miyembro ng Yakal Platoon Sib Regional Committee Browser ng Eastern Visayas Regional Party Committee. Ayon naman kay 8th Infantry Division Commander Major General Adonis Ariel Orio, ang pagkakasabat ng mga terrorist firearms ay pinaigting ito na operasyon ng militar sa pagbuwag sa mga natitira pang NPA sa Samar. Sa pagpasok ng buwan ng Hunyo, ayon sa datos ng EFP, pinaigting parang itaydi ang focus military operations kung saan nasabat ang 12 high-powered firearms at 8 NPA ang napatay at isang nag-surrender na kinilala sa kanyang alias sa CNN ng Sub-Regional Guerrilla Unit ng Sub-Regional Committee Eastern Visayas Regional Party Committee. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! 12 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Ay, magandang umaga kay Boss Cesar, ha? Si Dr. Cesar Chavez kaagang gumising. Isang high-value drug personality na kumpiskahan ng mahigit 800 pesos o 800,000 pesos talaga ng marijuana bricks sa Tabuk City, Kalinga. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41 ay Bagdabigat. Romy. Naaresto ang isang 48 anyos na high-value individual drug personality matapos magbenta ng 7 bricks ng tuyong marijuana nagkakalaga ng 840,000 pesos. Ang bypass operation ay kinasaan ng pinagsanib na operatiba ng Provincial Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit, 1st Kalinga Provincial Mobile Force Company, Tabuk City Police Station, Cordillera PNP at PDEA Kalinga sa Barangay Laknog, Tabuk City, Kalinga. Ang suspek at mga nakumpiskang kontrabando ay dinala sa tanggapan ng Provincial Drug Enforcement Unit ng Kalinga Provincial Police Office para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Harap ang suspek ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy Justegina. At muli, magandang umaga sa mga tatay. Malapit ang Father's Day, ha? Sa mga naghahanap pa ng panregalo, huwag kalimutan, produkto din ng mga tatay na mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon, ang Tangerine Chocolate. Yan po ay brand ng mga magnaniyog natin, ha? Dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tanyo po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpa-produce ng husila ng dekalidad na cacao beans, pinaprocess para maging Tangerine Chocolate. May mahigit 10 variants po ang Tangerine Chocolate. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw material niyan ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tani, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global. At ito po ay talagang 100% ipinagmamalaking gawang atin. Tangerine Chocolate, magandang pangregalo sa Father's Day. Ay, nawala. Maganda umaga, Pilipinas! Ano kasi pinagbibipindot eh. Teka muna, si Sherwin Alvaro. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itoto nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo. Hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Okay, dyan sa barangay San Isidro, Karangalan Village, Cainta Rizal, lakasan nyo na yung mga TV at radyo, nag-iikot na si Sherwin Alvaro, ha? Barangay San Isidro, Karangalan Village, Cainta Rizal. Maganda umaga, Pilipinas!
May isang patay, 11 kritikal sa pagsalpok ng isang pampasaherong van sa Tacloban. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad Jimmy. Isang patay, 11 kritikal matapos sumalpok ang isang pampasaherong van sa solar pole ng DZR Airport Tacloban. Didodaspat ang isang babae, kritikal ang anak nito at iba pang mga kasamahan na naghahabol ng flight ng aeroplano papuntang Maynila. Ginagamot sa iba't ibang mga ospital sa Tacloban mga biktima matapos magtamo ng kritikal na sugat sa katawan. Nangyari sa aksidente alas 12:50 kahapon sa San Jose National Highway, Barangay 88, San Jose, Tacloban. Sa investigasyon ng PNP, ang van na minamaniw ni Alex galing siyudad ng Ormoc. Pagdating sa 4 lanes na daan papuntang airport ay nag-apply ng brake ang driver at nadulas ang sasakyan. Kaya sumalpok ito sa solar post. Sa kasalukuyan, nag-isyu naman ng preventive suspension ang LTFRB Regional Director Gualberto sa may-ari ng sasakyan na Grand Tours na van dahil sa nangyaring insidente. Wala dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Dagan salamat, Jimmy Angay-Angay. Naku, ingat po tayo sa ating mga lansangan. Ano, ha? Ulitin natin, nandyan po sa Barangay San Isidro, Karangalan Village, sa Cainta Rizal, si Sherwin Alparo. Mamimigay yan ng pera. Pero sa mahiwagang tunog, 2,000 na ang naghihintay na premyo. Mahiwagang tunog! Ayan ha, basta yung isang item dyan ginagamit pagkatapos ninyong maglaba gamit ang Pride detergent. Ayan. Pagkatapos yung maglaba gamit ang Pride detergent, yung isang item ay nagagamit naman ha. Ang inyo pong mga sagot ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name slash, other slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online kinakailangan, meron po kayong sharer badge. Makinig maigi dahil baka nasa area mo ngayon ang swerte at pwede ka ring manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas promo. Alamin na ang location ng ating roaming team. Magandang umaga sa mga taga-Buwak, Buwak, Marinduque, Paranaque. Iba naman yung mga taga-Paranaque. At magandang umaga din po sa mga taga-South Korea, Selma Tariman, kumusta ka na? Pero si Sherwin Alparo, mabilis manghuli, parang NCAP, ano ha? May huli ka agad. Sherwin, sino yung ating maswerteng nahuli mo? Yes, magandang umaga, Kuya Angel. Tignan mo naman, wala pang araw. Pero, ano street light yan? Pamalanging liwayway. Street light yan? Sa pabukang liwayway. Ba? Ito sa Barangay San Isidro sa Karangalan Village, dito sa Cainta Rizal. At na-tsempohan natin itong masugid mong tagapanood tuwing umaga. Si tatay, pangalan niyo po? Nario Castro po. Tatay Nario, kayo daw po lagi nakatune in sa DZRH sa inyong bahay. Ayaw po, sigurado yun, kada umaga po yun. Medyo madilim tayo sa camera yan. Ganyan. Tatay Nario, pakita mo naman yung cellphone mo kasi nung bumibili siya dito ng Tasty, ito pa nga yung Tasty niyang binili, dito sa bakery. Na-tsempohan natin na nakatune in yung kanyang cellphone sa DZRH dahil hindi siya bumibitaw dahil may binabantay akong balita. Tama po. Yung impeachment ba yan? Impeachment, binalik sa Kongreso. Pabalik-balik, no? Pero ang magandang balita, ito po, kayo nanonood palagi ng DZRH. Sino paborito yung announcer sa umaga? Siyempre, si Mr. Angelo Palmones. Si Kuya Angel Palmones, meron kang 1,000 pesos? Ay, salamat po. Salamat sa DZRH. Angelo Palmones. Maraming salamat din sa Tatay Naria. Siyempre, meron pa katerno yan. Ang DZRH Grocery yan, para may pang-agahan na. Ay, salamat din po ulit. Maraming po salamat sa inyo. At siyempre, meron pa kasama yan na imbag na bigas ng DZRH yan para sa iyo, Tatay. Sobra po ang grasya. Salamat po. Babawiin po namin yung iba. Pero eto ang dahil kayo avid at masugid na taga-subaybay ng DZRH, meron kayong uniforme, DZRH uniforme and DZRH t-shirt sa inyan. Kahit 5 araw nyong hindi labhan, puti pa rin po yan. Maraming po salamat. Ganda naman. Diba?
Ganun lang kasimple. Tumutok lang siya sa DZRH at nanalo ng mga papremyo sa Malacash promo. Kaya naman sa mga nais manalo ng 1,000 pesos lagi tumutok, baka kayo nasusunod dating winner sa DZRH Malacash promo. Arts number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tutok lang! Tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Mas Malacash promo! Ambassador Harry Amping, magandang umaga po sa inyo. Yan din kay Mayor Senny Mendoza ng Talisay, Batangas. Justice Max De Leon ng Court of Appeals, magandang umaga. Eto na si Dana Sandoval. Magandang umaga, Pilipinas! Ma'am Dana Sandoval ng Bureau of Immigration, kumusta na po kayo, ma'am? Magandang umaga po. Oy, teka muna, may nadali pala kayo katuwang ang NBI na namimeke nung ano tawag dito? Stamp ng immigration? Departure stamp? Yes, ito po yung parang tinuturing natin ng missing link na nag-provide itong mga peking pantatak doon sa mga nag-attempt po na umalis illegally. So, ang na-intercept po natin sa immigration, yung kanya pong isang kliyente, biktima po kung saan nagbayad ng 120, actually offer. 120? 120? Ha? 120,000. Departure stamp lang? 120,000? Natawaran ng 110,000. So, nagbayad po yung kanyang kliyente para matatakan at nung matapos matatakan po outside doon po sa isang restaurant sa NAIA Terminal 3, iniwan po yung client, pumasok po sa immigration area at doon po na-intercept na peke yung pantatak po na nilagay sa kanyang passport. So, during the investigation ng NBI, nung tinurn over po natin siya sa NBI sa ating mga paliparan, doon lumabas yung pangalan nitong suspect na ito na Tagaloob po. Tagaloob, meron po yung ID sa dahil isa po siyang private contractor doon po sa mga equipment po natin dyan po sa paliparan. Nagtatrabaho siya sa isang kumpanya sa loob ng airport? Yes, actually specifically po sa immigration area itong taong ito kasi yung mga sinaservicean niya na IT equipment ay dito po sa amin na mga nakadeploy na mga readers ng mga cards po. So, yun ang kanyang work area. So parang nakita niya siguro, may opportunity na makaloko. Teka muna, imposibleng wala naman tong kasabwat. Kasi paano lulusot din yung mga tinatakan niya? Yun nga po, nahuhuli natin kasi peke yung pantatak po na ginagamit nitong taong ito. Pero tingin natin may mga kasabwat pa to kasi dun sa mga kwento po ng mga previous na na-intercept, kasi this is not the first time na may na-intercept tayo, may lalaki na binabanggit na kumuha ng pasaporte. So merong mga parang meron siyang mga kakunsyaba na siyang tagakuha ng mga documents na yun. So, but we believe na isa po ito sa mga big fish na tinuturing natin in terms of dito sa sindikato na nagbibigay po ng fake stamp. Itong fake stamp na ito, prevalent lang ba dito ito sa NAIA o kahit sa iba pang mga international airport natin? Dito po natin napapansin na talagang may trend. Actually, for this year, siguro nakakatlo o apat na po tayo na nai-intercept na same yung story. Sa loob po ng airport tinatatakan, doon sa mga restaurant dyan sa labas. Aalukin sila, nakilala nila sa social media, aalukin sila ng escorting, tatatakan po ang kanilang pasaporte, tapos iiwan na sila sa ere. So yung kliyente, yung passenger, papasok po sa immigration area at dahil peke nga ang kanyang pantatak, makuhuli at mahuhuli yun. So ang lumalabas po, hundreds of thousands yung binabayaran po nila doon sa fixer na yon na nakilala po nila on social media. Teka muna, Ma'am Dana, kung wala ang problema yung pasahero, bakit naman siya dadaan pa sa fixer? Wala naman bayad yung pagpapatatak doon sa loob. Diba? May malicious intent po itong taong to. Doon sa investigasyon po ng NBI, parang ang initial kasi niya na sinabi na pupuntahan is
Malaysia, pero mukhang ang final destination po talaga is Myanmar. So, meron talagang hindi maganda na balak itong taong ito. So, siya mismo din is a willing victim. In a way, yes po, na at saka siya mismo ang naghanap on social media. At saka ang kakaiba po dito sa case na ito ay ang bayaran nung kanilang ay hindi cash, hindi Gcash ang mga but there was crypto payment. So mukhang ginagamit na rin tong crypto na ito para dito po sa mga human trafficking. Hindi ito ordinaryong suspect niya. Mukhang matinding sindikato itong natumbok nyo, Ma'am Dana. Yes, lalo itong taong ito marunong-runong sa IT kasi IT person ito. So mukhang yun ang mode nila on social media, cryptocurrency payment. So mukhang ganun po ang modus ng kanilang sindikato. So may mga follow through pa, Ma'am Dana? Yes, tuloy po yung investigation ng NBI for those na mga kasabwat nito. Following the information po na ibinigay natin sa kanila dun sa mga interceptions po natin. Congratulations. Teka, dito muna tayo sa intriga dyan sa loob. Hindi na ako magtatanong doon. Ibang usapan naman yun eh. Dito tayo sa issue. Tama ba yung figure na ibinigay ng PAOK? Nasa mga 10,000 pa yung mga dating mga nagtatrabaho sa Pogo na hindi pa nakakalabas ng bansa after December 31? Actually, yung full figure po niyan is nasa 33,000. Lahat po ng mga Pogo workers na were supposedly left the country noong may deadline po ang ating Pangulo nung nakaraang taon. Pero ang maganda po niyan, 22,000 mahigit po niyan, parang 2/3 na umalis po by the end of the year. So meron po tayo nung 1/3 nung numero na yon, yung 11,000 that are set na hindi po umalis ng bansa by December 31 deadline. For the past month po, yung mga interceptions at paghuhuli po ng immigration together with PAOK, NBI and BNP, nakahuli po tayo ng mahigit 1,000 na mga Pogo workers, and maaaring meron pa nga po na ganyang numero na are set to be located and arrested. Pero tuloy-tuloy po tayo sa paghuli niyan. The other week, nakapag-deport po tayo ng mahigit 100 na mga Pogo workers. So, ang ginagawa po natin ngayon, decongest tayo ng ating mga facilities para may space pa for new arrest. So, ngayon, ilan pa ang may ongoing proceeding? Ay, madami pa po. Siguro, mahigit 1,000 pa po yung mga nandoon sa facility natin, set to be deported. Siguro mga, if 100, siguro mga 800 pa. 800? Nandoon. In different facilities po, kasi merong nasa amin, merong nasa PAOK, there are still a couple in the other facilities by our local law enforcement partners. But yun nga, the difference now, it's not just BI effort, talagang multiplied yung efforts natin into all the law enforcement agencies. Kasi talagang ito po ang pinag-uutos ng ating Pangulo, kaya full force po ang lahat ng law enforcement agencies para masigurado itong mga Pogo na ito mawala na po sa ating bansa. Sino nagpapakain sa kanila, Ma'am Dana? Sa meals po, meron naman pong budget ang national government for that. It's a 70 peso budget. Yan po yung talagang budget ng ating... 70 pesos? 70 yes, pesos per meal? Per day po na pinakakain. But sometimes po, their embassy or their families would provide sustenance to the subjects. Hindi naman po ipinagbabawal yung mga pagkain para po sa kanila. Teka, makatao ba naman yun, Ma'am Dana? 70 pesos per day? Tapos, divided by 3, 70 divided by 3. Teka muna, kulang pa sa 25 pesos. Hindi, kulang pa nga ng 25 pesos.
63 pesos, 23 pesos lang a day? 23 point something? A meal, yes. Opo, ano po, yun po kasi ang talagang budget for wards. Even for the local wards po, yan po yung budget. But yun nga po, their embassy naman, yung close naman yung coordination natin with their embassies. Saka yan naman po, hindi naman po yan individual meal. But usually there's a parang batch meal for everybody. So, it's stretched naman to be able to provide sustenance for all. And yun nga, their embassy and their families also give assistance as needed. Kung may mga kinakailangan pong additional yung mga tao, hindi naman po ipinagbabawal yun doon sa ating facility. Kasi nga, hindi naman po siya talaga technically kulungan, but a holding facility prior to deportation. Hindi ba pwede ma-fast-track yung pagde-deport sa kanila, Ma'am Dana? Yun po ang ginagawa natin ngayon. That's why we're deporting in the hundreds. Because we are coordinating with the embassies para talagang isang batch alis po ng alis itong mga nahuhuli natin kasi we know and we understand na kasama po yan sa mga napapanggit ng PAOK na puno na po yung kanilang pasilidad. Yung amin din pong pasilidad talagang nag-uumapaw na. Last head count that I've heard, parang halos 500 na po yung laman ng facility namin. The capacity niyan is just 100. So talagang puno na po. But yun nga po, minamadali natin in the 100 itong deportation para po magluwag po yan kasi marami pa po tayong huhulihin. Ay, good luck. Pagkatapos, marami pang kontrobersi ang bumabalot ngayon dyan. Anyway, I want to ask you about that. Hayaan mo sila hayaan natin silang resolvehin yung problema nila, In the meantime, Ma'am Dana, thank you for joining us this morning. Magandang umaga po sa inyo. Salamat po. Magandang umaga po. Ayan, maraming salamat. Marami hong matitinong nagtatrabaho dyan sa Bureau of Immigration, Kaya lang nahahaluan talaga ng kontrobersiya, Lalong-lalo na pagka-bidding na napag-uusapan. Magandang umaga, Pilipinas! 32 na makalipas ang alas 5 na umaga. Pilipinas! Ang National Chairperson ng Democratic Specialist Women of the Philippines, si Ma'am Elizabeth Angsioco, kasama na natin. Ma'am Beth, magandang umaga po sa inyo. Magandang Angelo. Opo. Magandang umaga. Opo, thank you for joining us. Medyo nakakabahala ho kasi dahil pambata ng pambata ang mga biktima ngayon ng HIV, And ang malungkot ho dito, tumaas tayo ng halos 500%, hindi naman ho natin ipinagmamalaki pero mukhang nangunguna na yata ngayon sa buong Southeast Asia. Ano bang nangyayari, Ma'am Beth? Mukhang hindi epektibo ang kampanya. Isa ho kayo, ang grupo ho ninyo, isa ho sa mga masugid talaga na nagsusulong ng advokasiyang malabanan ang HIV sa Pilipinas. So, nasaan na hong problema, Ma'am Beth? Unang-una, Angelo, gusto ko lang sabihin, yung sinasabi kasi ng DOH na 500% na increase, medyo tinitignan namin yung data. Hindi namin sa ngayon hindi ko sinasabing hindi mahalaga, pero ang hindi namin maintindihan kung saan nanggagaling yung 500% na increase, So kailangan natin talagang busisiin yan, aralin yan. Pero walang duda na tumataas yung bilang ng nare-report na HIV cases. Totoo yung sinabi mo na parang tayo na naman yata yung isa sa mga nangunguna, Kasi kahit wala pa yung pronouncement ng DOH na ganyan, isa ang Pilipinas sa buong mundo kung saan patuloy dumadami yung HIV cases, samantalang sa mas maraming mga bansa, yung HIV cases bumababa. Drastic yung pagbaba nung bilang, So, problema pa rin talaga ito. Ang isa pang nakakabahala kasi, yung sinasabi na napakaraming mga bata, in fact, yung sa newly reported cases, January to March lang ngayong taon na to, na 5,101,
na ang average natin 57 a day na. Ito yung pinakamataas na daily average natin. Ang 33% nito 16 to 24 years old. So bata talaga. Tapos yung 47%, 25 to 34. Bata pa rin yun. Kasi internationally, hanggang 35 ang youth, no? Yun yung standard. So, ito natin po, majority noong mga cases na bagong na-discover ng January to March, mga bata. Okay. Yun yung nakakatakot. Ma'am Bet, teka muna, maputol ko kayo. Ang sabi nyo, pababa naman globally, sa international level, pababa ang kaso. Ano yung best practices na ginawa nila na hindi natin ginagawa at tayo nagkakaroon ng ganitong problema? Actually, ang isa sa mga talagang effective na ginagawa, yung mandatory education. Kasama kasi yan doon sa sexuality education, Angelo Sa totoo lang, kasama yan doon sa mga lessons dapat na pinag-aaralan, HIV, AIDS, at iba pang sexually transmittable infection. Kasama yan doon sa mga... Kasi kapag alam ng mga kabataan kung ano yung katotohanan, siyempre, mas nakakapag-ingat sila. Ang problema sa atin, alam mo naman, very controversial. Halimbawa, yung nangyari doon sa comprehensive sexuality education, di ba? Na talagang nilabanan ng husto. Hindi pa nga masyadong maayos na naipapatupad, ay ngayon may problema na naman tayo. So yung edukasyon, isa yan sa pinakamahalaga. Pangalawa, yung treatment, yung testing, no? Massive yung testing na ginagawa sa ibang mga sa mga ibang mga lugar. Pero hindi yan compulsory testing, voluntary yung mga ginagawang testing. Kaya lang mag-volunteer ng mga tao na magpa-test kung alam nila kung ano yung kinakaharap nila. So bottom line is education. Bottom line is IEC pa rin, information and education. Yes. Information that leads to people na marunong magdesisyon para sa kanilang mga kalusugan at kanilang buhay. Kasi pag alam nila yung totoo, syempre, mas maiinganyo sila na teka lang, baka mamaya at risk ako, nanganganib ako, so kailangan kong magpa-test. No? Tapos yung mga testing na ginagawa talaga, yung confidentiality at saka yung privacy ng mga tao, talagang pinangangalagaan yan. No? Okay. Yung isang sinasabi ng ibang mga talagang actively involved doon sa testing and treatment ng HIV dito sa Pilipinas. Maaari din kasi na ang posible rin kasi yung ngayon yung testing mas testing ngayon kaya lumalabas. Ma'am Bet, teka muna ha. Ma'am Bet, lumalabo yung signal mo, napuputol-putol ha. Okay. Talaga? Diretsuhin na lang ho natin, kaysa nagpapaikot-ikot tayo dito, napaka-importante po ng information and education, MSM, men having sex with men, ang isa sa mga pangunahing nagsusulong ng HIV sa Pilipinas. At karamihan dito sa mga batang ito involved sa MSM. Kung titignan natin yung datos, men having sex with men, no? Yun yung isa sa mga pinakamalaki. Pero hindi lahat ng nag-i-involve sa MSM, Angelo, gusto ko lang klaruhin, ay nag-identify as gay or transgenders. Correct. So, isa yan kasi doon sa mga dangerous, yung unprotected sex ng dangerous yan. Kaya kailangan pa rin talaga matuto yung mga kabataan natin, ano yung safe sex? Ano yung paano nila proteksyonan yung sarili nila? Education is key. Lagi nating sinasabi yan. Kami, dun sa pag-aaral na ginawa namin, yung mga kabataan, hindi nila alam kung ano yung HIV. Sa totoo lang, ang dami nilang mga maling akala tungkol sa HIV. No? Na yung pinagkainan o kaya yung inupuan ng isang HIV positive na tao, makakahawa. Kaya ang stigma nung HIV napakalakas din.
So edukasyon ang makakasagot diyan, yung totoong edukasyon, ano. Kaya nga lagi nating pinaglalaban yung comprehensive sexuality education kasi kasama talaga yan. Yung yung STI. Sabi naman lalaki naman ka-mate ko bakit naman ako magko-condom? Diba, yun yung katwiran ng iba. Diba, sabi niya? Oo, totoo yun. Kasi nga, hindi nila alam yung danger. Hindi nila alam yung yung risk nung ganong klase ng pakikipagtalik. So, ang isa pang gusto kong ipunto, Angelo, doon sa sinasabing MSM, dahil nga hindi naman lahat yan ay nag-identify as mga gays, no? Ang isa sa mga kulang natin, yung testing ng mga kababaihan. Marami diyan nakikipagtalik sa kapwa lalaki. Nakikipagtalik din sa babae. Yun, isa pa yun. So kung tawag dito, kung ganyan ang nangyayari at hindi target yung kababaihan sa testing, may bukod tangi doon sa mga buntis, no? Yung mga buntis tinetest talaga yan. Pero yung mga hindi buntis, din yan. Kasi paano kung yung kanila ay nakikipagtalik din sa iba? Kaya na edukasyon. Tapos, isama rin yung mga kababaihan doon target na for testing. Kasi lahat ng mga modes of transmission na sinasabi, yung kung paano na isasalin, nandyan yung kababaihan, sharing of needles, yung mga ganyan. May nakikipagtalik din sa mga kababaihan, yung heterosexual sex, of course, yung mother-to-child transmission. So, bit yung mga kababaihan dyan, pero hindi target yung kababaihan doon sa mga tinetest. Kaya, isa yan sa mga loopholes na nakikita natin. No? So, yan. At yung sana, yung edukasyon talaga, maigting yung edukasyon. Kasama ng testing, kasama ng treatment. Kasi, iba nga, advanced na yung science, yung medicina pagdating sa HIV. Dumating na nga tayo sa punto na dahil sa treatment, dumating na dun sa punto na hindi na nakakahawa. Pero kailangan treatment. Oo. Anyway. Sa ganon. Sige. Anyway, Ma'am Beth, kinakapos lang tayo ng oras. Marami pa kong commercial na naiwan. Ha? I hope we'll have more time to discuss this para ma-educate natin yung ating mga kababayan and siguro sa mga susunod na pagkakataon, maupuan natin to ng masusi. Ha? At ano yung klase ng education campaign na kinakailangan. Oo, kailangan natin talaga. Sige. In the meantime, Ma'am Beth, thank you for joining us. Maraming salamat. Good morning. Ayan, si Beth Angsioco mula po sa Democratic Socialist Women of the Philippines. Maganda umaga, Pilipinas! 48 na makalipas ang alas 5. 5 minuto na lamang bago mag-8 sa umaga. Oy, sa mga taga Binangon na Rizal at mga kalapit na mga probinsya, ha? St. Boniface Balay, the most prestigious project ngayon dyan po sa Binangonan. Tingnan po ninyo yung kanilang townhouse model na Bianca. 2-story townhouse yan with balcony na may 2 hanggang 3 bedrooms. Pwede nyo ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month, 30 years to pay. Nasa loob po ng township na yan ng iba't ibang mga amenities, ha? Para po siguro sa karagdagang impormasyon, kayo nang mag-check. Magpa-schedule ho kayo sa 0917-719-7908 para po sa karagdagang impormasyon. 0917-719-7908. Ang tawag ho din dyan luxurious living but affordable housing. Mamalengke muna tayo. Nasa 7th Avenue Market ngayon sa Caloocan si Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning. May buntag, Kuing Angel, hindi natitirag yung presyo ng manok dahil nasa 250 pesos pa rin, Kuing Angel, ang presyo nito. Sa karni naman ay 390 pesos ang kilo ng laman. 390 ang kasib, ang pork chop 400. 390 naman ang giniling, ang pata ay 380. Pero yung yen po ay bumaba ng 10 piso dahil nasa 450 pesos bawat kilo. Nasa 500 pesos pa rin ang kilo ng kambing at 460 naman ang ulo at paa. Ang pangos sa 180 hanggang 220. Ang boneless 150 bawat isa. Galunggong 180 hanggang 220. Ang dalagang bukid naman ay 300. Nasa salay 240 hanggang 250 pesos bawat kilo. Nasa 160 hanggang 180 naman ang presyo ng tilapia. Sa presyo naman ng gulay na natiling 40 hanggang 60 pesos ang presyo ng kamatis.
Ang kalabasa naman ay 50 pesos. Luya 160 hanggang 230. Sibuyas 80 hanggang 120 pesos. Ang carrot 60 hanggang 80. Ang bawang naman ay 60 hanggang 80 pesos. Sa sayote 40 pesos. 40 sa okra at 40 naman sa talong. Sa repolyo 70 pesos. Ang pechay bagyo 60 pesos. 70 sa pechay Tagalog. Habang ang patatas naman ay 40 hanggang 60. Sa siling labuyo, 90 pesos. Ang kensay naman ay natin sa kanyang presyong 700 pesos bawat kilo. Sa presyo ng bigas ko, Angel, nag-umpisa sa 38 pesos hanggang 80 pesos bawat kilo. Ang dinurado ay 80 pesos naman ang kanyang presyo. Yan ating price monitoring report mula pa rin sa 7th Avenue sa Grace Park, Caloocan. RS1 Arvinduque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Edwin. Pinabulaanan ng mababang kapulungan ng Kongreso ang pahayag ni Senate President Chis Escudero na hindi pa umano nito naaprubahan ang panukalang batas na magtatakda ng mas mahabang termino para sa mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan. Ayon sa tagapagsalita ng mababang kapulungan na si Attorney Princess Abante, mukhang misinformed ang Senate President dahil naipasa na ito sa ikatlot huling pinal na pagbasa noong Panglunes. Anya, ang panukalang batas ay nakalusot sa plenaryo at ipapadala na sa Senado para sa susunod na hakbang. Sa katunayan, maging ang mga kaanak niya ni Senate President Escudero bumoto ng pabor sa pagpasa ng panukala. Kaya layo ng Barangay Term Bill na maamyandahan ang Local Government Code upang magtakda ng 6 na taong fixed term para sa mga opisyal ng barangay at SK at isa sa mga pangunahing panukalang batas na binigyan diin sa productivity report ng Kamara. DOE at JICA sumelyo naman sa landmark partnership para sa clean energy. Yan ang ibabalita sa atin ni Giselle Ricoport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang India. Pumasok ang Department of Energy at Japan International Cooperation Agency sa 3 taong technical cooperation para magsagawa ng resource inventory ng hydropower potential sites nationwide. Layo ng inisyatibang tukuyin at suriin ang mga viable na malalaking site ng hydropower suporta sa sustainable power generation at upang mapalawak na rin daw yung private sector participation sa pamamagitan ng open and competitive selection process ng Energy Department. Bago tuluyang lumipat sa DENR, tinintahan muna ni Energy Secretary Rafael Tilla at ni JICA Chief Representative Bamba Takashi ang records of discussion. Dalarga sa Setyembre 2025 ang proyektong nakatuon sa pagdevelop ng national inventory ng malalaking hydropower site, partikular na yung Akmasa impounding at pump storage technology na may lagpas 100 megawatts na kapasidad. Ipatutupad ang proyekto sa 3 yugto na magsisimula sa pagkolekta ng mga kinakailangang datos kabilang ang pagsasagawa ng field survey sa 4 na pilot area para sa pre-feasibility study at posibleng mga investment opportunity sa hinaharap. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. And with that, paalam na ho tayo magtanim na kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Susunod ang 2x2 sa Tangisias Balita. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Alexander the Great. Ang sabi niya, I am indebted to my father for living, but to my teacher for living well. Isa sa umaga, susunod na Magandang Umaga, Pilipinas!